Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng happy Isabelang balita para sa araw na ito. Sa Lato Eidil Adha sa Grandstand ng lungsod, dinagsa ng mga Isabelenyong Muslim kahit maulan. Konkretong taytayan sa Timpul, solar street lamps sa Kumalarang, bagong covered court at patubig sa Makiri, kaloob ng pamahalaang lungsod. Pagtatanim muli ng mga binhi ng kape sa lungsod, pinagpapalanuhan. Ika-126 na araw ng kalayaan, ipinagdiwang ng lungsod ng Isabela. Filipino-American chef na si Bruce Ricketts bumisita at sinubukan ang mga ipinagmamalaking pagkain ng lungsod. Sa Lato Eidil Adha sa Grandstand ng lungsod, dinagsa ng mga Isabelenyong Muslim kahit maulan. Yan ang happy Isabelang balitang hatid ni Rayhana Albani. Bagamat makulimlim at maulan, hindi ito naging hadlang sa mga mag-anak at individual na Muslim na mula sa iba't ibang panig ng lungsod na dumalo sa itinaos sa Lato Eidil Adha sa Grandstand ng lungsod ng Isabela. Ito ika-16 ng Hunyo. Ang Eidil Adha ay isang pangunahing sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. Ang banal na kaganapang ito ay nagtatamasa ng espesyal na kahalagahan dahil ito ay minarkahan ng pagsaulog ng Hajj o pamamakay ang ika-5 haligi ng Islam. Ang masabing pamadlang pagdarasal ay inorganisa ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Janet Rabin Hataman. Katuwang ang Basilan Ulama Council sa pamumuno ni Dr. Abul Khair Tarason na siya ring nagsilbing imam. Pagkatapos na taimtim na dasal, isang khutbah naman ang ibinigay ni Ustadz Munir Muluk. Kasama ng mga nagsitipon sina kinatawan ng tanging distrito ng Basilan at katuwang na lider ng Minoria Mujib Hataman. Bokal ng unang distrito ng Basilan, Ahmed Sharif Hataman, at profesor ng Universidad ng Pilipinas, linangan ng mga araling Islam, Ustadz Alsad Sattar. Naghandog naman ng merienda at isang libreng photobooth ang katanggapan ng kinatawan Hataman at tanggapan ng punong lungsod ng Isabela. Rayhana Albani para sa balitang Happy Isabela. Konkretong taytayan sa Timpul, solar street lamps sa Kumalarang, bagong covered court at patubig sa Makiri, kaloob ng pamahalaang lungsod. Ang mga detalye hatid sa atin ni Shane Swalling. Ang dating tagpi-tagping kahoy ay pinalitan na ng konkreto. Ito ang nasaksihan ng mga residente ng Barangay Timpul ng pangunahan mismo ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman ang pasinaya nitong ika-6 ng Hunyo ng proyekto ng pamahalaang lokal na konkretong taytayan. Nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyon at inaasahang mapapabuti ang galaw ng mga residente at mapapahusay ang kanilang araw-araw na pagbaybay para sa kanilang pupuntahan. Sa parehong araw, 2 proyekto rin ang pinasinayaan sa Barangay Makiri. Una rito ay ang proyekto ng patubig na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Pangalawa naman ay ang multipurpose covered court na may halagang mahigit 3 milyon. Samantala, mas maliwanag na ngayon ang Kumalarang sa gabi dahil nitong ika-10 ng Hunyo ay pinasinayaan din ang proyektong solar street lamps na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Inaasahang makakatulong ito na pahusayin ang kaligtasan at seguridad ng mga residente at mga pahinante at mag-ambag sa pangkalahatang pag-unlad ng Barangay Kumalarang. Ang mga proyektong ito ay patunay na sa lungsod ng Isabela nagagastos ang 20% development fund ng pamahalaang lokal ng tama at wasto para sa ikabubuti at ikauunlad ng komunidad. Shane Sualing, Balitang Happy Isabela. Pagtatanim muli ng mga binhi ng kape sa lungsod, pinagpaplanuhan. Sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, nagtipon ng Isabela City Coffee Growers Association nitong ika-14 ng Hunyo kasama si Pangulo Leroy Brown. Layo ng pulong na pag-usapan ang detalyadong update hinggil sa kasalukuyang inventory ng mga binhing kape na maaaring itanim sa iba't ibang nursery sites sa Isabela City.
Batay sa ulat ni Agricultural Technologist Jonathan Pedillon noong Hunyo 6, umabot sa kabuuang 5,199 na mga binhi ng kape ang handa ng ipamahagi. 2,500 sa Maligi, 1,399 sa Tabyawan at 1,300 sa Sitio Lantong sa Baluno. Isa sa mga pangunahing usapin ang patuloy na pagtatasa sa kalagayan ng mga halaman ng kape sa iba't ibang lugar, lalo na't kamakailan lang ay naapektuhan ang mga ito na matagalang tagtuyot. Bukod dito, binigyang diin din ang pagsasaayos ng listahan ng kasalukuyang mga magsasaka ng kape at pagkilala sa mga bagong interesadong sumali sa pagsasakang ito. Kasama sa pulong ang mga stakeholders gaya ni na ICCGA Vice President Victor Moore Ututalum, Secretary Eugene Strong, Treasurer Merha Haji Uddin, Board Members Richard Silbol at Engineer Sajid Baholoy, kasama sina Nader Lim at Ricky Bernardo. Kasama rin sa aktibidad sina Ledaipo Chief Jaime Juanito Rivera at Kago Agriculture and Biosystem Engineer Nurtasnim Sali. Ang pagtitipon ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga sektor ng pribadong industriya upang buhayin ang industriya ng kape sa Isabela City. Sa pamamagitan ng pagtanim muli ng mga binhi ng kape, nagbubukas ito ng bagong pagkakataon para sa mga magsasakang lokal at nagpapalakas ng ekonomiya ng komunidad. Ika-126 na araw ng kalayaan, ipinagdiwang ng lungsod ng Isabela. Yan ang Happy Isabelang Balitang hatid ni Kit Galos. Tangan ng temang kalayaan, kinabukasan kasaysayan, pinangunahan ni Vice Alcalde Julkifli Saliman ang maluwalating pagdiriwang ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa ika-126 na taon ng kalayaan at pagkabansang Pilipino noong ika-12 ng Hulyo sa Liwasang Rizal. Nagsimula ang palatuntunan sa pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas kasunod ng pag-awit ng lupang hinirang. Sinundan naman ito ng panalangin at ang pagtugtog ng Dear Isabela. Nagsimula ang palatuntunan sa pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas kasunod ang pag-awit ng lupang hinirang. Sinundan naman ito ng panalangin at ang pagtugtog ng Dear Isabela. Si Faye Barandino mula sa CHRMO naman ang namuno ng pagbibigkas ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Kasunod ng mga panimula ay ang pag-alay ng mga bulaklak sa monumento ni Gato C. Rizal. Kasama sa nakiisa sa nasabing programa ay ang mga kasapi ng Sangguniang Panglungsod na sina Konsehal Yusuf Abubakar, Arjamar Arjibon, Khalid Sir Asarul, Jerome Casas, Bimbo Eping, Kando Muarip, Abner Rodriguez at IPMR Mary May Julhari. Kasama rin ang ilang mga punong barangay, mga tagapangulo, kawaksi at mga kawani mula sa iba't ibang kagawaran at sangay ng pamahalaang lokal. Kasama rin ang ilang kinatawan mula sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga miyembro ng mga organisasyong pangsibiko. Sa mensahe ni Vice Mayor Julkifli Ataman, ibinahagi niya na bigyang halaga at dignidad umano ang ating trabaho, pamilya at mahal nating Isabela. Palayain natin ang ating mga sarili. Bigyang halaga ang dignidad ng ating trabaho, pamilya at ating mahal na Isabela. Makaasa po kayo, kami ay patuloy na magtatrabaho at magsusumikap makipaglaban para sa ating kalayaan. Dagdag niya, ang pamahalaang lokal ay patuloy na magtatrabaho, magsusumikap at makikipaglaban para sa kalayaan. Samantala sa kanyang mensahe na binasa ni Konsehal Abner Rodriguez, pinaalala ni Punong Lungsod Durabe Nataman ang diwa ng pagsaulog ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa ating mayora, habang itinataas natin ang bandila ng Pilipinas at may kasamang pag-awit ng lupang hinirang, ipaalala natin na ang kalayaan ay hindi lamang isang patutunguhan kundi isang patuloy na paglalakbay. Let me read to you the message of our beloved City Mayor. Nais ko sanang gawin ang nakagawian taon-taon, ang magbigay-pugay sa lahat ng mga bayaning nagpunyagi at nag-alay ng kanilang buhay upang maiwagayway natin ang sarili nating bandila at ipagmalaki ang sarili nating malayang bansa. Bilang mga lingkod bayan, mas malalim dapat ang pagkaunawa natin sa inatas sa ating tungkulin sa bayan at bandila. Maipundar natin ang bagong kasaysayan hindi para sa ating mga sarili kundi para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino at susunod na henerasyon ng mga Isabeleños. So as we hoist our national colors and proudly sing the Lupang Hinirang, let us remember that independence is not the final destination but rather an ongoing journey. It demands our constant vigilance and steadfast allegiance
to the principles that defines us as a nation. 126 na taon ng kalayaan at pagkabansang Pilipino. Balikan natin ang nakaraan ng may pasasalamat. Mabuhay sa kasalukuyan ng may pagsusumikap at harapin ang bukas na may pag-asa. Ito ay nangangailangan umano ng ating matyagang bantay at tapat na pagsunod sa mga prinsipyo na itinakda sa atin bilang isang bansa. Keith Galos, Balitang Happy, Isabela. Filipino-American chef na si Bruce Ricketts bumisita at sinubukan ang mga ipinagmamalaking pagkain ng lungsod. Sa patuloy na pagdami ng mga bisita na dumadayo sa lungsod ng Isabela upang tuklasin ang ganda ng lungsod at subukan ang mga pagkaing handog, isa si Chef Bruce Ricketts, isang kilalang Filipino-American chef na may-ari ng omakase na tinatawag na Mecha Uma sa Maynila, ang dumayo sa mga pinagmamalaking lugar sa lungsod. Kasama ang kaniyang asawa na si Miss J, dating editor ng Freeview Magazine, nagsimula si Chef Bruce ng isang kakaibang culinary journey sa Isabela de Basilan na tumpak sa kanilang interes sa kayamanan ng dagat sa lugar. Ang mag-asawa ay bumisita sa Marang-Marang Floating Cottage kung saan sila ay mainit na tinanggap ng Marang-Marang Women's Association. Sa pangunguna ni Association President Myra Abbas, personal na naranasan ng mga mag-asawa ang kahangahangang pagkaing handa ng ating mga sama-bangingi women. Isang nakakaengganyong proseso ng pagluluto ng oko-oko ang kanilang nasaksihan. Isang culinary spectacle na gumagamit ng sea urchin o tehe-tehe. Bukod dito, nakita rin ng mag-asawa ang pag-aani ng lato o sea grapes at imbaw o clam na sagana sa Marang-Marang Mangrove Sanctuary. Binisita rin ng mag-asawa ang Pahali Resort, isang tahimik na lugar na nagpapakita ng natural na kagandahan ng Isabela de Basilan. Sa resort ay kanilang sinubukan ang masaganang handaan ng mga lokal na pagkaing dagat. Bawat isa ay nagbibigay diin sa kahalumigbigan at natatanging lasa ng mga produktong dagat ng lungsod. Nagpapasalamat ang City Government of Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jolia Turbin Hataman, kina Chef Bruce Ricketts at kay Miss J sa kanilang pagpili sa Isabela de Basilan bilang kanilang destinasyon. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at itong balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.